naman nga makasaysayan na nahihitabo yan ang adlaw. Maiahihan na kanlas kumadian makabayan di diha Tacloban. Halos 6 years ago. First time ini gihapon niya na nga full slate hira nga adi darahan aton tinuod nga mga panawagan ng masa. Ako nagpapakilala yan na ang mga nadalagan nga yan nga 2025 senatorial or midterm elections. Adyan aton kandidato tikang sa Makabayan Block ang taong bayan sa Senado. Ayan, una ko pong tatawagan para formal na simula ng ating programa ay si Liza Masa. Maupay na hapon. Ako po si Liza Masa, Presidente ng Makabayan at 9 na taong kongresista sa ilalim ng Bayan Muna at saka ng Gabriela Women's Party. Kami po na 10 senatoriables ng Makabayan ay naririto ngayon sa Tacloban bilang bahagi po ng aming pag-iikot sa buong Pilipinas at para mangampanya at ibahagi ang plataforma ng Makabayan Coalition. Ang Makabayan po ay nagsusulong ng plataforma para sa kagyat na ginhawa, para sa demokrasya at para sa kalayaan. Alam po namin na ang Eastern Visayas ay isa sa pinakamahirap na lugar dito sa Pilipinas. Isa sa bawat 5 pamilya ay naghihirap dito sa Visayas. Kaya napakahalaga po sa amin ang usapin ng bagong politika. Yung politika na hindi balok katulad ng politika natin ngayon na talamak ang korupsyon. Tayo po ay may opsyon na iboto ang taong bayan, iboto ang oposisyon mula sa bayan at hindi iboto at hindi pagyamanin yun pong kampo ng kasamaan at sa kakadiliman. Kami po lahat ay signatories dun sa second impeachment complaint at saka yung impeachment complaint na nasa Senado ngayon dahil kami po ay naniniwala na importante na mapanagot ang mga tiwaling opisyales ng ating bayan. Lalong higit si Sara Duterte ay Vice Presidente. At ito po ay magbibigay ng senyales na panahon na para wakasan ang korupsyon, panahon na para managot ang lahat ng korap na opisyales ng ating bayan. At ngayon pa lamang ay dapat ipakita na tayo ay pursigido doon sa usapin ng katarungan para sa mamamayan. Kaya't ipapasa ko na po yung mikropono sa iba ko pang mga kasamahan. Ayan, salamat po. So, narinig naman po natin na batitakan Liza Masa nga sugad kaduro kagrabe natatabuha Eastern Visayas. May dakit tsansa nga butosan inihira nga mga oposisyon, tunay nga oposisyon nga gindadaran aton mga panawagan tikadto ha Senado. Sunod po ay si Arlene Brosas. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang halos buong slate no, ng Makabayan Block Makabayan Senatorial ngayong araw na ito. At iikot po kami sa buong Kabisayaan dito. No? At magkakampanya. Muli po, 3-term Congresswoman ng Gabriela Women's Party. Tayo po ay para sa kababaihan, bata, LGBTQ at bayan. At dito rin po ang roots ko sa Pasay Samar, taga Pasay Samar. Yan. Duran Brosas po, kaya dito yung roots ko talaga. Dito yung waray-waray. Waray-waray po. Yan. Pero di man maara magwaray. kaya ano lang, Tagalog lang muna. Maintindihan naman ang lahat yon. Muli po, ipinangangalandakan natin na tayo ay naging author ng Safe Spaces Law. Naging author din tayo ng mga amyenda sa Anti-Rape Law. Yes. Expanded Solo Parents Welfare Act. Occupational Safety and Health Law. Anti-Violence Against Women and Children. Magna Carta of Women. SOGI Equality Bill. Yan. Yan po yung mga pinagmamalaki natin, ano. Siyempre, bakit tayo narito? Ipapangalandakan din natin dito sa Eastern Visayas yung ating bagong panukala. Ito po yung panukala natin ng No to Bastos candidates.
Narinig nyo naman ng mga nakaraan, marami talaga, no? Na mga lumabas na mga bastos, mga nagsasalita. No respect for women at all. Mga ganyan na mga cases. So meron po tayong ginawang panukala at hopefully mula sa Gabriela Women's Party sa Kongreso, isinusulong po natin yung i-include yung misogynistic and discriminatory remarks and acts in the grounds for disqualification of candidates in local and national election. Inaamyenda po natin ang Omnibus Election Code of the Philippines. Ibig sabihin po, gusto natin na yung mga misogynistic acts and remarks maging disqualification offense, parang ganun, maging offense, electoral offense, at disqualify ang mga bastos na mga kandidato, no? So ngayon po, sa kasalukuyan, yan ay ipinasa o ipinail na natin sa Kongreso at hopefully, magkaroon ng kapareho sa Senado. Kaya importante pong manalo ang mga kandidato ng makabayan dahil magsusulong po na tayo ng mga ganitong pakinabang ng mga batas. Maraming salamat. Ayan, so napaka-power talaga ng mga kababaihan. Next naman po ay si Congresswoman Franz Castro. Maupay na hapon po sa ating mga kababayan dito sa Tacloban City. Narito po ang makabayan para maghatid sa inyo ng mga magagandang balita at syempre alamin din yung mga kalagayan ng ating mga komunidad sa mga pupuntahan nating mga community. So muli po ako po si Representative Franz Castro, kasalukuyang kinatawan ng ACT Teachers Party List sa Kongreso. So alam ko po mga kababayan natin dito sa Eastern Visayas, napapanood niyo po ang mga makabayan sa Kongreso. Nakita niyo po kung paano namin tinabaho yung impeachment, tinabaho natin yung sa ICC na magkaroon sana ng na mag-cooperate itong gobyernong ito. At syempre yung sa katiwalian ni Sara Duterte, at makikita natin sa mga susunod na panahon, sana itong Senate may magising na rin, na dapat ay maumpisahan na yung impeachment trial. So yun yung ating yun yung ating mga panawagan doon sa Senado. And by the way, medyo matagal-tagal din ang ACT Teachers Party List na hindi nakadalaw dito sa Eastern Visayas. At sa mga sunod na araw po, magdaraos kami ng mga consultation sa mga unions, mga faculty club para malaman po yung mga kasalukuyang kalagayan ng mga teachers, and at the same time makapag-report back ang ACT Teachers Party List sa ating mga teachers. So siguro unahin na natin yung naipanalo natin sa Kongreso, yung 10,000 na teaching supplies allowance para sa mga teachers natin. In 2 months time, matatanggap na yan ng ating mga teachers. Siyempre, yung 7,000 na medical assistance, in the form of cash or pwedeng HMO, depende sa mapapagkaisahan. At iba pa po, yung ating yung ating uniform and clothing allowance, tanggap na ba ng mga teachers? So kumustahin po natin yan sa buong panahon po na naririto po tayo. At syempre, ito ay pagkampanya ng buong slate ng makabayan sa Senado, taong bayan sa Senado. So hopefully, suportahan niyo po ang makabayan dahil kami po yung magbibigay ng tunay na pagbabago sa ating Senado. Maraming salamat po. Ayan po, so narinig naman po natin napakalupit ng tandem ni Congresswoman Arlene tapos ni Congresswoman Franz. Paano pa kaya kung 11 silang lahat sa Senado? Agoy, kaangayan, kaupay. Ayun po, next po natatawagin ko ay si Jerome Adonis. Maupay nga kulog sa iyong mga tanan. Ako po si Jerome Adonis, manggagawa. Nandito ang buong makabayan sa Eastern Visayas. Siyempre, particular po ako, gusto kong ipaalam at ipamalita sa mga kapwa natin manggagawa na isinusulong ko po at ng buong makabayan
na maisabatas ang national minimum wage na 1,200 pesos na arawang sahod ng lahat ng mga manggagawa sa buong bansa sa private sector. Ikalawa, 33,000 na buwan ng sahod ng mga manggagawa sa pampublikong sektor. Nakita po natin yung sahod dito, 435 pesos. Napakalayo doon sa arawang pangangailangan para mabuhay yung pamilya. Kaya kailangan po natin talagang i-push, kailangan natin itulak with or without election ang usapin ng pagdagdag sa sahod sa mga manggagawang Pilipino. At the same time, seryoso din po ang makabayan na pababain talaga ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil napakataas po ng wala naman kami nakitang 20 pesos na kilo ng bigas dito. So, para pababain po yan, malinaw ang ating doable na proposal dyan. Dapat tanggalin po ang excise tax at VAT sa presyo ng produktong petrolyo para bumaba ang lahat ng presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo. So, kaya po, humihiling po ang Makabayan, buong Makabayan Coalition ng suporta sa ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas. Vote straight, Makabayan Senatorial sa midterm election sa 2025. Muli po ako si Jerome Adonis, manggagawa at your service, number 2 sa balota. Salamat po. Sunod po, natatawagin ko ay si Nars Aline Andamo. Maupay na hapon po sa tanan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Tacloban at Eastern Visayas. Ako nga po si Nars Aline Andamo, isa sa 11 makabayan senatorial candidates. Kanina po umaga ay nakapunta na kami sa isang mayor na government hospital at nasaksihan po natin kung gaano ang paghihirap ng ating mga pasyente at kababayan dito. Umaapaw po ang ating mga pasyente sa emergency room, halimbawa po, at pati sa outpatient department. Nakahiga na po ang ating mga pasyente sa stretcher, nasa corridor na po sila. At kamustahin naman po natin ang mga manggagawang pangkalusugan. Ganon din po sila, hirap na hirap din sila sa dami naman ng pasyente. Kaya nagpapatunay po na tama po ang plataforma at programa ng Makabayan Coalition na dito sa ngayong eleksyon ay dala-dala po natin ang dapat merong sapat na mga manggagawang pangkalusugan sa ating mga pampublikong ospital. Pupunuan natin ang mga plantilla positions ng health workers at dadagdagan pa natin ang plantilla positions. Kailangan pong taasan din natin ng mga sahod ng mga health workers. Sa nurses at ibang health professionals ay 50,000 pesos entry salary at sa ibang manggagawang pangkalusugan ay 30,000 pesos entry salary. At ang ating mga kababayan para hindi po naghihirap sa kakulangan, sa matinding kakulangan at kahinaan ng ating public healthcare system, kailangan siguruhin natin ang dagdag na budget sa kalusugan. Zero budget sa health para masiguro na merong sapat na supplies, sapat na gamot, sapat na kama at rooms at syempre personnel na mag-aalaga sa ating mga kababayan. Kaya wag po natin kalimutan, iboto natin sa Mayo 12, 2025 ang buong Makabayan senatorial candidates at para po sa kalusugan ng taong bayan. Number 4 po sa balota, Andamo sa Senado. Maraming pong salamat.